Nababalisa ka ba? Magandang araw ng Miyerkules Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Buenaventura, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nagsalita si Jesus sa pagkakataong yon. Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Stress ka ba sa kakaisip kung paano masosolusyonan ang lahat ng problema? Mabilis ka rin bang mairita dahil sa napakaraming detalye na kailangan mong asikasuhin? Minsan, pakiramdam natin kailangan nating kontrolin ang lahat. Kaya mabilis din tayong mapagod, mabahala, at mawalan ng kapayapaan. Kung ganito ang iyong nararamdaman ngayon, para sa iyo ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na magkaroon ng pusong parang bata, sapagkat ang kanyang mga turo ay tunay na mauunawaan at maisa sa buhay lamang ng isang pusong mapagpakumbaba at marunong magtiwala. Kaya kung nais nating maging mapagpakumbaba, tularan natin ang isang batang lubos na nagtitiwala sa kanyang mga magulang. Ang pagiging childlike ay hindi pagiging isip bata. Ito ay pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat, marunong makinig, at marunong umasa sa Diyos. Ibig sabihin, kahit mayroon tayong angking talino at kakayahan, huwag nating bibitiwan ang Panginoon. Patuloy tayong manalangin at makinig sa kanyang mga salita. Minsan, habang nadaragdagan ng ating kaalaman, karanasan at kakayahan, nagiging mahirap para sa atin ang magpakumbaba. At aminin, kailangan pa rin natin ang Diyos at ang karunungan ng iba. Tinatawag ni Padre Pio ang ganitong uri ng kayabangan na intellectual pride. May talino nga, ngunit nakakalimutang makinig sa salita ng Diyos at sa karunungan ng kapwa. Sa halip na maging daan patungo sa Panginoon, nagagamit pa ang talino upang isulong ang pansariling kagustuhan. Bilang isang taong likas na nag-aalala, madalas kong kailangang paaalalahanan ng aking sarili na hindi ako ang may hawak ng mundo. Diyos ang may hawak nito. Kaya naman, tumatak sa akin ang paalaala ni Father Jerry Orbos para sa mga warriors at control freaks na katulad ko. Sabi niya, you relax on a plane though you don't know the pilot. You relax on a ship though you don't know the captain. You relax in a bus though you don't know the driver. Why don't you relax in life knowing that God is in control? Kapanalig, sa araw na ito, hindi hinihingi ng Panginoon na kontrolin mo ang lahat. Ang hinihingi niya ay ang iyong pagtitiwala. Kaya huwag kang matakot na ipaubaya sa Kanya ang mga alalahaning hindi mo na kayang dalhin mag-isa. Mahal tayo ni Jesus. Siya ay tapat at hindi nagpapabaya na Diyos. Let go and let God. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.